habang karamihan ng senador ay bilyonaryo na. Meron ding iilan na may pinakamaliit na deklaradong yaman. At yan ay nasa public record. Pero sino-sino nga ba ang pinakamahirap sa mga active senators ngayon? Ni-research natin ang pinakahuling opisyal na SALN na available para sa mga senador natin. Take note lang DFAM bago tayo magsimula. Ang batayan natin ay ang pinakahuling available na SALN ng bawat aktibong senador. Ang SALN ay taunang dokumento kung saan dinedeklara ng mga opisyal ang kanilang assets, liabilities at net worth. Pero dahil may restriction ang ombudsman simula noong 2020, hindi lahat ng 2024-2025 SALN ay makukuha ng publiko. Kaya ang listahan natin ay batay sa huling available na SALN ng bawat senador. Siguradong ang yaman nila ay nagbago na mula noong huling SALN. Kaya huwag kayong magugulat sa mga mapapanood nyo! Ako nagulat! Mr. D. At number 10, Senator Panfilo Ping Lacson. Kanyang net worth 48.959 million pesos mula sa 2019 SALN. Siya ay veteranong senador, dating hepe ng PNP, at ngayon ay lumalaban sa korupsyon. Bagamat milyon-milyon pa rin ang kanyang net worth, ito ay kabilang sa pinakamababa sa Senado. Kilala si Lacson sa striktong paggamit ng pondo at kampanya kontra korupsyon. Siya ay nanalong senador ulit hindi dahil sa yaman, kundi sa reputasyon niyang walang kurakot. At number 9, Senator Paulo Benigno Bam Aquino IV. Ang kanyang net worth 45.2 million pesos mula sa 2018 SALN. Dati siyang social entrepreneur at senador noong 2013 to 2019. Pero pumangalawa siya sa pagiging senador sa eleksyon ngayong 2025. Kumpara sa ibang bilyonaryo, maliit ang kanyang net worth. Pero milyonaryo pa rin. Kilala si Bam sa advocacies niya sa kabataan, micro-enterprises, at syempre sa edukasyon. Patunay lamang na kahit hindi sobrang yaman ng isang senador, ay kaya pa ring manalo sa eleksyon basta may nagagawang kabutihan sa mga Pilipino. At number 8, Senator Amy Marcos. Nagulat din kayo, di ba? Oh my God! Siya ay may net worth na lampas 34 million pesos lamang. Ito ay base noong 2019 SALN niya. Hay! Anak siya ng dating Pangulong Ferdinand Marcos at kapatid ni Pangulong Bongbong Marcos. Siya rin ay dating gobernador ng Ilocos Norte. Siya ay patuloy na nakatutok sa usapin ng pang-agrikultura at turismo. Sabihin nga natin ganito lamang kababa ang declared assets niya. Pero hindi natin alam ang mga hindi pa na idedeklarang yaman ng mga ito. At number 7, Senator Ronald Bato de la Rosa. Net worth 33 million pesos. Ito ay according sa 2019 SALN. Siya ay dating PNP chief at implementer ng drug war.
Senador siya simula 2019 at muling nahalal ngayong 2025. Bago ang kanyang karera sa politika, nagmula siya sa mahirap na pamilya sa Davao del Sur. Siya ay kilala at sikat sa pagiging sidekick ni President Duterte. Sa aking huling research ay wala pa siyang naipapasang batas. Pero sana ngayong termino, mapatunayan niyang karapat-dapat siyang maging senador. Number 6, Senator Joel Villanueva. Woo! Net worth 30.249 million pesos ayon sa 2019 SALN. Hay, nakakagulat talaga, D-Fam. Siya ay dating TESDA Director at senador mula 2016 hanggang ngayon. Siya ngayon ang majority leader ng Senado. Siya ay anak ng evangelical pastor at dating party list representative na si Mr. Villanueva. Pero ngayon ay nababali-balita na konektado sa mga flood control projects. No comment. At number 5, Senador Rodante Marcoleta na may net worth na 29.9 million pesos. At ito ay according sa 2018 SALN. Siya ay dating party list representative ng Sagip. Kilala sa pag-giit ng lawful franchises. At siya ay bagong halal na senador. Kabilang siya sa mga tinaguriang middle income candidates noong 2025 election. Kilala rin siya sa pagsusulong ng mga kontrobersyal na resolusyon gaya ng pag-o-oppose sa ABS-CBN franchise. Sa kabila ng pagiging abogado at dating deputy speaker, nananatiling konserbatibo ang kanyang deklaradong yaman. May secret? At number 4, Senator Kiko Pangilinan na may net worth na 23.9 million pesos at ito ay according sa 2020 SALN. Siya ay dating Senate Majority Leader. Natalo sa pagka-vice presidente pero bumalik sa Senado ngayong 2025. Bagamat mas mataas ng kaunti kesa sa dati niyang SALN na 19.9 million pesos, nananatili pa rin ito sa isa sa pinakamababa sa Senado. Kilala si Kiko sa pagtatanggol sa mga magsasaka at advocacy para sa food security. At ngayong 25, talagang pinagtatanggol niya ang ating mga magsasaka. And at number 3, Senator Christopher Lawrence Bongo. Hahay! Surprise, surprise! May net worth na 18.391 million lamang. Ito ay according sa 2019 SALN. Take note ha, hindi kasama sa batayan natin ang undeclared assets o tagong yaman. Siya ay dating aide ni Pangulong Duterte at senador mula 2019 hanggang ngayon. Famous siya sa kanyang tinatag na mga malasakit centers. Good job naman dyan. Pero siya ngayon ay nalilingtin sa mga ghost flood control projects dahil sa construction company ng kanyang mga kapamilya daw umano na may venture projects sa Diskaya construction companies. Wala daw kaugnayan si Bongo sa CLTG Builders na pagmamay-ari ng kanyang pamilya. Pero imagine, D-Fam, CLTG, ang full name ni Senator Bongo ay Christopher Lawrence Tesoro Go. CLTG din. Medyo magkahawig, no? Pero let's take the word of the senator.
hindi siya kasali dito. And at number 2, Senator Ana Teresia Risa Hontiveros na may net worth na 16.05 million pesos according sa 2019 SALN. Siya ay social activist at miyembro ng minorya na pumapalag sa mga debate sa Senado. Ang kanyang pinagbibigyan diin ay ang mga social programs at public service. May nagsasabi naman na linked siya sa PhilHealth pero walang pruweba, kaya masamang magbintang, D-Fam. And at number 1, Senator Francis Cheese Escudero. Woo! Ang kanyang net worth ay 5.847 million lamang according sa 2015 SALN. Medyo imposible ata ito, D-Fam. Paano ang nadeklara niyang yaman ay worth 5.8 million lang? Ang bahay pa lang niya at mansyon ay milyon-milyon na ang halaga. Well, wala akong magagawa. Yan ang nakalagay sa kanyang SALN. And take note, hindi kasama sa ating batayan ang mga tagong yaman or undeclared assets. Si Senator Cheese ay Senate President na naging gobernador at ngayon ay Senate President muli. Sa huli, D-Fam, tandaan natin na ang mahalaga ay hindi kung gaano kalaki ang yaman ng mga opisyal, kundi kung paano nila ginagamit ang pondong ibinibigay ng taong bayan para sa serbisyong pampubliko. Kaya kung gusto nyo pa ng ganitong klase ng video na magugulat ka, mag-like, mag-share, mag-comment ng yes at mag-subscribe na kay Mr. D kasi masayang matuto. Sheesh! The end! Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day. See you, D-Fam!